Well, praise the Lord. Diyan po nagtatapos ang ating hermeneutics. Pero bago tayo tuluyang matapos dito ngayong gabi, ay nais ko pong sabihin sa inyo yung mga ilang bagay bilang paalala. Unang-una ay salamat sa mahigit 35 weeks na pag-aaral kasama kayo. Lagi kong iniisip na hindi lang po ako nagtuturo, ako ay nakikinig din sa inyo at napapalalahanan, natututo. So ako po ay tinuturuan din ng Panginoon sa maraming bagay. Anyway, dito sa ating mga huling tinalakay, katulad ng sabi ko kanina, ang pundasyon ng lahat ng ito, yung pagkaunawa sa Biblia, huwag niyong kalilimutan, ito ay ang maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos. Ang banal na Espiritu ang siyang nagtuturo sa atin, wala nang ibang guro na katulad niya. At kapag ka tayo ay hindi namumuhay sang-ayon sa ating mga natututunan ng may kabanalan at pagsunod, ay siguradong maraming mawawala sa atin. So, dalawa sa mga mahalagang natutunan natin sa ating pag-aaral sa hermeneutics ay yung kingdom principles at itong covenantal principles o covenantal principles. At nakikita ko na ito talaga ang malaking problema ng maraming mga kasalukuyan nag-i-interpret sa banal na kasulatan ang tungkol sa hindi pagkaunawa sa tipan ng Diyos, dahil ito ay nagbibigay sa atin ng direksyon kung ang mga talata ay applicable ba sa atin at ito ba ay nasa essence ng new o nasa essence ng old. So malaking bagay po ito para sa bawat isa sa atin at huwag po nating akalain na dahil nakasiyam na video tayo ngayon dito sa ating pag-aaral tungkol sa covenantal principle ay alam na natin. Tandaan natin na ang Panginoon ay sa tanang pagtuturo niya mula nung pumasok siya sa ministeryo ay 3 kalahating taon na itinuro ito sa mga alagad. Hindi mo ba ipaghiwalay ang covenantal principle sa kingdom principle? Katulad ng sabi ko sa mga nakaraan, na ang mga utos ng Panginoon, they are the provisions of the new covenant and they are the laws of the kingdom. Iisa lang yon na pinagsama sa dalawang ito. So, ang Panginoon ay umabot ng mahigit 3 taon na nagturo sa mga alagad at hindi pa ito talagang nakuha ng mga alagad hanggat hindi dumarating ang banal na Espiritu. Diyan yung makikita sa Aklat ng Gawa na later on ay mapapansin nyo na saka lamang nila naaalala ang mga bagay-bagay sa lumang tipan kapag ka nahaharap sila doon sa sitwasyon, pero ako'y naniniwala na sa pagtuturo din yon ng banal na Espiritu sa kanila. Nandoon yan sa Aklat ng mga Gawa. Ang tanong natin ngayon mga kapatid ay sino naman ang nagturo sa Panginoon ng New Covenant? Sapagkat alam natin na ang kanyang mga magulang ay nabuhay sa ilalim ng kautusan. Sinasabi yan ng Galatia 4:4. At alam natin na maging sila ay nagtataka sa Panginoong Jesucristo sa kanyang mga pagtuturo pagdating nang siya ay nasa ministeryo na. So ang tanong ay, sino naman ang nagturo sa Panginoon sa New Covenant o ng New Covenant? At maalala ko yung sinabi ng Isaiah 50, Isaiah 50. So umpisan ko na kaagad sa verse 4. Isaiah 50 verse 4. Pero bago ko basahin ito mga kapatid, ay meron pong sinabi ang Luke chapter 2 verse 40 na the child grew and became strong, he was filled with wisdom, and the grace of God was on him. So hindi lamang po binigyang daan ng Panginoon ang biyaya ng Diyos sa mga tao. Siya ay nakaranas mismo ng biyaya ng Diyos. And that is even when he entered the ministry. Alam natin na ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay nangyari lamang nang pumasok ang Panginoon sa ministeryo after his water baptism.
Pero dito ay makikita natin that there is already the grace of God available for the Lord. Dahil sabi niya, and the child grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was on him. So, una yung wisdom. That means, mga kapatid, na tinuturuan siya ng kanyang mga magulang, and yung wisdom ay laging kaakibat yan ng application. Alam natin na kapag hindi ina-apply ng isang mananampalataya ang kanyang napapakinggan, ay tinatawag siya na hangal o foolish. And so, that's why there is a wisdom in the Lord Jesus Christ. And the grace of God was on him, meaning the power to apply those understanding. Yun ang available sa Panginoon. And this is still not the time of grace or the Holy Spirit, because the Spirit is the Spirit of grace. Pero makikita natin na kahit sa batang ito ay available ang biyaya ng Diyos dahil kailangan niya ito. Yun ang unang-una sa lahat. Dito natin makikita na hindi ito yung tungkol sa kaligtasan. It is the power to apply or to do or to obey His learnings. So babalikan ko po yung Isaiah chapter 50 para makita natin na saan ba natutunan ng Panginoon ang New Covenant. Alam natin, baka questionin niyo ako, ay puntahan niyo muna ang Isaiah chapter 7, 14 and 15. At doon natin makikita na ang Panginoon ay ang tinutukoy niya sa verse 14. Alam na alam ng marami yan, pero marami hindi nakakaalam ng verse 15 na ang Panginoon doon ay katulad natin na nagmula sa kawalan ng kaisipan, pagiging walang muang, meaning sanggol, na kailangan ay matuto. At ito nga yung sinasabi rin ng Lucas. Ang ipinapakita ko sa inyo, mga kapatid, that the Lord Jesus Christ has become like one of us, fully man in every way, na kailangan ay dumaan din siya sa mga ganito. So, yan ay magkakatugma. Just imagine na yung nasa Isaiah 7:15, itong Luke chapter 2 verse 40, ay nagsasabi na ang bata o ang sanggol na Kristo ay kailangan niyang matuto ng mga kaalaman. And dito sa verse 4, ganito ang sabi. Isaiah 50 verse 4. The sovereign Lord has given me a well-instructed tongue to know the word that sustains the weary. He wakens me morning by morning, wakens my ear to listen like one being instructed. The sovereign Lord has opened my ears. I have not been rebellious. I have not turned away. I offered my back to those who beat me, my cheeks to those who pulled my beard. I did not hide my face from mocking and spitting. Because the sovereign Lord helps me, I will not be disgraced. Therefore, I have set my face like flint, and I know I will not be put to shame. Now, ayoko nang basahin hanggang sa tuloy-tuloy. Ang ginagawa ko lang ay pinapakita ko sa inyo na ang tinutukoy niya rito ay ang Panginoon Kristo. It was a prophecy regarding the Christ na later on ay makikita natin pag tinuloy-tuloy niya yan, tuloy-tuloy ang sinasabi niya tungkol sa Panginoon Kristo. Pero ngayon ay ipapakita ko sa inyo, how did the Lord Jesus Christ learn the new covenant, way of life? Bago yun ay nais ko rin sabihin sa inyo, alam niyo ba kung bakit nalulugod ang Panginoon? Halimbawa kay Joseph, na siya ay nakaiwas sa tukso ng anak ng Potipar. At doon ay makikita natin because Joseph has a mind of a new covenant. Pag ang tao sa Old Testament, mga kapatid, ay may kaisipang new covenant, talagang tuwang-tuwa si Lord yan. At yan ang isinakatuparan ng Panginoon nung siya ay nandirito to fully open our understanding regarding the new covenant. So, tingnan nyo ito. The sovereign Lord has given me a well-instructed tongue to know the word that sustains the weary.
Now, marami tayong may consider dyan, pero makikita nyo yung growth ng Panginoon tungkol sa mga kaalaman. At sa ikalawang bahagi ay sinabi niya, He wakens me morning by morning, wakens my ears to listen like one being instructed. Wow! So makikita natin ang buhay ng Panginoon ay hindi ganun kahalaga sa kanya ang tulog dahil parang naghihintay siya ng pangungusap ng Diyos sa kanya. Ganyan din naman ang sinabi niya sa pagkain minsan sa John chapter 4 na ang kabusugan ko ay gawin ang kalooban ng aking ama because they are talking about food during that time. Pero makikita nyo ang Panginoon talaga pagdating sa mga bagay sa Diyos ay ganito ang kanyang attitude. He wakens me morning by morning, waken my ears to listen like one being instructed. Talagang ang Panginoon ay nagtuon sa pakikinig, sa pangungusap ng Diyos. It seems like his mind is in constant meditation of the Word of God. Natutunan natin yan dito mga kapatid sa hermeneutics na napakahalaga ng meditation. But you can only meditate kapag kaalam nyo yung kabuuan ng Biblia para hindi kayo magkamali kasi ito ang problema ng interpretation ng Biblia. Kaya nagkabuhol-buhol because they don't have the full thought of the Bible. And they cannot differentiate the Old and New Covenant dahil inaangkin din nila yung Old, inaangkin nila yung New. Nagkabuhol-buhol ito. And I am seeing this doon sa napakaraming scholar na matatalino sa Amerika. Mga Amerikano na pinagkakatiwalaan ng marami dahil magagaling sila sa English. Pero hindi naman yun ang pamantayan ng Diyos. Ang pamantayan ng Diyos, katulad ng Panginoon Jesucristo, He was so simple that the grace of God was working in His life. And that is very important for us. Ang mahalaga sa atin ay pagtuturo ng banal na Espiritu. And God opposes the proud, but give grace to the humble. You know that you have a pride kapag hindi ka lalago sa kaalaman. And you know that you have the grace of God kapag ikaw ay nagpapakababa. Mga kapatid, so sabi niya sa verse 5, the sovereign Lord has opened my ears, I have not been rebellious. That is very important. Yan yung sinasabi ko sa inyo na kaya hindi talaga mahadlangan ang kaalaman sa Panginoon ay dahil anuman ang natututunan niya ay ina-apply talaga niya. Yun ang mahirap kasi pag natututo ka, hindi mo naman ina-apply, mga kapatid, talagang hindi ka aabante. I mean, mabagal ang pag-abante mo hanggat sa hindi ka darating sa punto na italaga mo ang iyong sarili na anuman ang itinuturo sa iyo ng Diyos, lalo na dito sa pangunawa na nakukuha natin sa hermeneutics, pag natutunan mo yan na italaga ang sarili mo sa application, you will have struggles, mga kapatid, in applying dahil dito sa kalalagayan natin sa mundong ito. But I believe there is the grace of God na tutulong sa atin. At doon ay talagang dadagdagan ng Panginoon ang ating mga kaunawaan. Malala nyo ang John 14:21, He who has my word and put them into practice is the one who loves me. So it's not only knowing and understanding the words of Christ, the laws of Christ, kundi talagang kailangan ay mag-decide tayo na isabuhay ang mga ito. So sabi niya, ulitin ko yung verse 5, the sovereign Lord has opened my ears. I have not rebellious. I have not turned away. And isinama ko lang itong verse 6 kanina dahil ipakita ko sa inyo, nais kong ipakita sa inyo na ito ay tungkol sa Panginoong Jesucristo. A prophecy regarding the Messiah na as how did He grow in knowledge and understanding ay ipinapakita rito. Marami rin ito sa Biblia, mga kapatid. Pero ito yung pinaalala sa akin ng Panginoon ngayon na nais kong i-share sa inyo.
bilang pagtatapos natin dito sa ating hermeneutics. Alam po ninyo, last Sunday o kaya sa Sunday ay pansinin po ninyo yung mensahe regarding Hebrews chapter 6 po ito. Sa Hebrews chapter 6 ay meron diyang sinasabi na babala regarding understanding. Sa 6, 7, ayaw kong basahin sa inyo ang 4, 5, and 6. Ang gusto kong basahin sa inyo ay yung 7 na bilang babala kung bakit mangyayari yung verses 4 to 5 sa isang mananampalataya. Ang dahilan ay itong nasa 7 and 8. Hebrews 6, 7, and 8. Sabi niya, land that drinks the rain, often falling on it, and that produces a crop useful for those to whom it is farmed, receive the blessings of God. Ano sinasabi niya? It is the people. Ang konteksto nito, mga kapatid, ay nagbibigay na naman ang author o kaya ang writer ng Hebrews sa kanyang mga recipients ng babala. Pangatlong babala na ito sa aklat ng Hebrews at ang kanyang ibinababala ay kapag hindi nila isinasabuhay ang kanilang natututunan. Ulitin ko lang yon. Ito yung pangatlong babala sa aklat ng Hebrews. Pero gusto ko sabihin sa inyo na yung una at pangalawa, isa lang ang lagi niyang sinasabi. Huwag ninyong pagmatigasin ang inyong puso, isabuhay ninyo ang inyong napapakinggan. That is our problem in our days. Ang hindi pagsasabuhay sa mga katotohanan na natututunan natin. At ito yung pangatlong babala niya tungkol sa pakikinig ng tama na salita ng Diyos. At sabi niya, ulitin ko yung 7, land that drinks the rain, often falling on it, and that produces a crop useful to those whom it is farmed, receive the blessings of God. Positive po yan na sinasabi niya na kapag ka napapakinggan daw ng tao ang salita ng Diyos at ito ay namumunga, ito ay pinagpapala ng Diyos. Verse 8, ito yung negative part niya. But land that produces thorns and thistles is worthless, walang kwenta, and is in danger of being cursed. In the end, it will be burned. Ano sinasabi niya? Yung nakikinig ng salita ng Diyos na hindi nagkakaroon ng tamang bunga ay walang kwenta and is in danger of being cursed. In the end, it will be burned. So, makikita natin yung kanyang babala. Actually, hindi ito yung unang babala na ganito ang sinasabi niya eh. Pag binasa nyo ang Matthew 7:24 to 26, yung dalawang nakinig ng salita ng Diyos, yung isa isinabuhay niya ito ay naitutulad sa bahay na naitayo sa ang kanyang pundasyon sa ibabaw ng bato. Yung pangalawa ay nakinig ng salita ng Diyos pero hindi niya isinasabuhay, ay katulad ng bahay na naitayo sa ibabaw ng buhanginan. Na kapag dumarating ang matinding pagsubok, unos, hangin, bagyo, malakas na hangin, ay ito ay babagsak at tuluyang mawawasak. Ano ang sinasabi ko sa inyo? Hindi tayo nangatuto dito sa ating ginawa para sa kaalaman sa ating ulo. Mga kapatid, dinig na dinig ko at lalo't higit ang ating dakilang Ama kung paano ninyo binigyan ng halaga at magandang pananalita ang mga natututunan ninyo. Maalala ko lang dito, yung isa sa mga mentor ko na Amerikano, sabi niya sa akin, Art, there are many good words in this world. Alam niyo ba kung bakit niya sinabi yon? Yun ay sinabi niya dahil pag nagsasalita yung mga pastor sa mentoring niya, ay ang gaganda ng sinasabi, pero pag nag-check siya ng Bible reading, ng mga memory verse at ng mga assignment namin, wala namang ipinapakita. But when they talk, there are many good words. Pero yun ay para hindi lang sila mapagsabihan ng taong yon. And
yan ang nais kong iwanan sa inyo mga kapatid na hindi yung magagandang salita. God knows, He is the witness of everything na ginawa natin dito sa hermeneutics. Kaya ingatan natin yan na anuman ang ating tamang natutunan, hindi yung maganda. Yung tamang natutunan, it is based on the Word of God, ay kailangan nating isabuhay. At sigurado ko na ito ay pagpapalain ng Diyos katulad ng pangako rito. Well, mga kapatid, paulit-ulit na sinabi ninyo tungkol sa hindi dapat pinaghalo-halo ang Old and New Covenant. At yung talinghaga ng Panginoon sa Luke chapter 5:37 to 39 ay ginagamit natin na bilang babala sa atin. It's not for the other people na walang alam doon. It is for us who have heard that message na na binababalaan tayo ng Panginoon doon na marami ay nagsasabi at hindi dapat paghalu-haluin ang Old and New Covenant pero hindi nila maiiwanan daw ang Old. Bakit? Kasi mas masarap daw ang Old para sa kanila. At sabi nga ninyo ay that is about carnality. Ang tao na hindi makaalis-alis sa pagpapala ng Old Covenant ay nangangahulugan niya ng pagiging carnal. It is a very heavy word mga kapatid, pero kailangan natin ito kasi hindi na tayo naglalaro dito ngayon. Just imagine we spend 35 weeks dito sa ating ginawa. Pag walang nangyari rito sa atin, mga kapatid, may ibig sabihin yan. Ang hirap mo talagang baguhin. Dahil ang problema mo ay hindi tenga, kundi ang puso. Ulitin ko yan Ang problema natin is not about our hearing. It is the heart. Puso na tago na pwedeng baguhin ng ating mga sinasabi. So, maging maingat tayo sa bagay na yan. And sabi ko nga, huwag nating paghalu-haluin ito dahil alam niyo kung maalala niyo yung Galatians chapter 5 na sinabi doon na sino mang gumagamit ng bahagi ng kautusan o ng Old Covenant ay obligado siya na isakatuparan ng lahat ng yon. Gusto niyo ba sa Old? Mga kapatid, sige, pumirma kayo ng sarili nyo, hindi yan pipirmahan ni God. Tapos na yan expired na yan. Pero yan ang ibig sabihin ng Galatians chapter 5, beginning verse 1 to, sama ko na yung 6. Pero mamaya natin gagamitin yung 6. Pero hanggang 5 o 4 lang, na kapag ikaw ay pumasok sa anumang bahagi ng kautusan o ng tipan ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, obligado ka na isagawa ang lahat ng yon. Ang problema mo lang ay yung Galatia 3:10. Ano yun sa Galatia 3:10? Na ang lahat ng umaasa na maging katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng Old Covenant ay nasa ilalim ng sumpa. Papayag ka ba niyan? Huwag na. Tinubos na tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Panghawakan na natin itong bagay na ito na ginawa ng Diyos sa atin. Mga kapatid, buuin ninyo ang inyong pananampalataya. Marami sa inyo ay hesitant na magpabautismo na alam ninyo at sinasabi ninyo na napakahalaga ng bautismo. But I saw a lot of you who are hesitant to go for a baptism, and that is pride. Patuloy nating itinutulak yung bagay na hindi naman disenyo ng Panginoon sa Kanya. Sorry to say this, mga kapatid. Pero yan ang disenyo ng Diyos at alam natin bawat disenyo ng Diyos ay perfect. So wala tayong magagawa. Sabi ko nga, wala tayong choice kay God. Lahat ng idinitalya niya na ibigay sa atin, ilatag sa atin, tanggapin natin o hindi. Pag hindi mo tinanggap, you are outside His covenant and mabubuhay ka lang na patungo sa kapahamakan. But when you accept the covenant, meaning meron niyang provision na kailangan mong isabuhay. At yan ay napakahalaga na kailangan mong matutunan na alam natin yan ang dahilan kaya sinabi ng Panginoon, come to me, learn from me. Learn from me. And they devoted themselves to the apostles' teaching because we need to learn the new way of Christ, the new covenant.
So ngayon, diyan tayo magtatapos sa ating pag-aaral sa hermeneutics. Maraming salamat sa inyo. At ako po ay magpo-propose sa inyo ng patuloy na pag-aaral. At ito ay pag-uusapan na natin sa labas ng video na ito. Magandang gabi sa bawat isa. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama.